Sino ka ba talaga? Anong atraso ko sa'yo? Bakit gusto mo akong patayin? Titigan mo ang mukhang ito. Titigan mo. Hagilapin mo sa isip mo ang taong pinatay mo na kawangis ng mukhang ito. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Wala na nga bang puwang sa mundo ang isang taong nagkasala, subalit nais magbagong buhay? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Angel sa ating dunang sa kanyang panahon. Lalaya na Jael! Nakita ko dyan, may ID ka na Ando! Jael, lalaya na! Liot! Sino ka mo yung nakalaya sinasabi mo? Si Jael! Yung manday EPM mulag! Mamuna niya dito sa looban! Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ako maamali. Yang yung nakita ko ano? Sige na, malis ka na. Mahabit mahay! Jael, nakalaya na! Ito nga naman. Sakto lang pala ang paglipat ko sa lugar na to. Sakto rin sa paglaya ng kinasusuklaman kong mamamatay tao. Pero bakit ang bilis niyang makalaya? Lalo tuloy akong nananabik na padanakin ang kanyang dugo sa aking mga kamay. Nay? Angel! Anak! Nay, nakalaya na po ako. Oh, anak, salamat sa Diyos. Dininig niya ang dalangin ko. Nakasama po kasi ko sa plea bargaining program sa pagitan ng negosasyon ng prosecution at depensa. Kaya napababa po sa 5 taon ang pagkakakulong ko sa kasong homicide, Nay. Basta para sa akin, ito na ang pinakamaligayang araw sa buhay ko, anak. Hindi ka na mawawala sa paningin ko. Hindi ka na malalayo sa akin. At magkakasama na tayo. Well, Parang may tumatawag sa akin, ah. Pero wala namang tao sa likuran ko. hoy! Oh, Tinatawag kita eh. Hindi ka ba talaga into? Nandito ako sa tagiliran mo. ba, sino ka? Bakit may dala kang 29? Gusto mo malaman ang sagot? Ha? Eto, tatara ko sa dibdib mong patalim na ito. Uy, nagpasikip. Yan ko. Sandali lang, pare. Hindi kita kilala. Anong atraso ko sa'yo? Malaki ang atraso mo sa akin. Kaya hindi ko na palalampasin ang gabing ito para bukas matakpang ka na ng dyaryo. Hoy! Tigil! Dahil kung hindi, bibisayin ko ng bala ang katawan mo! Ano? Gusto mo? Tandaan mo, Nel. Babalikan kita. Hindi pa ako tapos sa'yo. Akala ko talaga, totoong baril nga yung itinutok mo sa lalaking kong kanina. Bakal-bakalan lang to, no? Napulot ko na isang araw sa tambakan. Lagi ko nga dala-dali. Panakot sa mga taong walang niya. Gaya nga na nangyari sa'yo kanina. Sino ba yung lalaking yun? Taga rito ba yun? Sa tagal ko kasing nawala, may mga taong hindi ko na rin kilala rito. Kailan ko lang din nakikita yun dito sa looban eh. Doon ata nakatira sa lumang container van sa dead end ng patay ni Eskinita. Doon ko nga kasi palagi nakikita eh. Ang ipinagtataka ko,
Bakit parang kilalang kilala ko? At bakit alam niya ang pangalan ko? Ligaya. Ay, Kapitana, kayo pala. Magandang umaga po. Mamamalengke rin po ba kayo? Oo. May maliit na salo-salo sa bahay. Kaya magluluto ako ng espesyal na putahe. Pero kaya nga kita tinawag kasi para kumustahin si Angel. Narinig ko nga kasi sa looban na nakalaya na. Oh, maraming salamat po sa pangungumusta sa anak ko, Kapitana. Hayaan niyo po, makakarating po sa kanya. Nako'y natutuwa ako dahil napaaga ang kanyang paglaya. Alam naman po natin lahat ang katotohanan sa likod ng mga nangyari, Kapitana. Hindi lingid sa akin ang sitwasyon ninyong mag-ina, Ligaya. At isa pa, lumaki sa mga mata ko si Angel, kaya alam kong isa siyang mabuting bata. Kaya ang biling ko sa iyo ngayon, papuntahin mo siya sa bahay para matulungan ko siyang magkaroon ng trabaho. Ho? Oh, talaga po, Kapitana? Oo, hihintayin ko siya, ha? Ay, opo, Kapitana. Maraming salamat po ulit. Pagpalain po kayo sa kabutihan niyo. Huwag kang mag-alala, Angel. Malayo sa bitukan saksak na pinadapo ko sa likuran mo. Mabubuhay ka pa. Kaya makakapangumpisal ka pa sa akin. Pero siyempre, patitikimin kita ng pinali. Sino ka ba talaga? Anong atraso ko sa'yo? Bakit gusto mo akong patayin? Titigan mo mukhang to. Titigan mo at hagilapin mo sa isip mo ang taong pinatay mo. Nakawangis na mukhang ito. Si Chong Pele? Oo, si Peling Bulag. Anak ako ni Peling Bulag. Pero ipinagtanggol ko lang ang mga buhay namin ni Inay sa iyong ama. Dinatnan ko siyang nasa matinding pagtatalo sila ni Inay. Nang akmanan niyang sasaksakin si Inay dahil sa matinding galit. Sinikap ko awatin siya pero ako naman ang napagbalingan niya ng galit. Nagpambuno kami at nag-agawan sa hawak niyang kutsilyo hanggang maagaw ko sa kanyang patalim at naisaksak ko sa dibdib niya. Hindi na mababago ng mga sinabi mo. Ang kagustuhan kong patayin ka, Angel. Nandali ako. Ngayon, alam mo na kung sino ko. Ipatitikim ko sa iyo ang huling tarak ng patalim na to sa dibdib mo. Sir! Ano po si Gilas? Yung may hawak na alalim! Ang hudas sa sibingot. Trinraydor ako. Sinumbong sa mga pulis ang gagawin kong pagpatay kay Angel. Tucci, si Angel, kumusta ang anak ko? Nakoperahan na po. At natahin na yung mga sugat niya, Aling Ligaya. Kaya wala na kayong dapat na ipag-alala pa. Isinugod namin agad siya rito ng mga tanod gamit yung tricycle na service ng barangay. Sinundan kasi namin yung mga mobile car na papunta sa lugar na tinuro ni Bingot. Maraming salamat po sa palagi niyong pagtulong, Kapitana. Maraming salamat po. Silas, ito, dinalang kita ng pagkain sa tubig na maiinom. Bakit? Anong motibo mo? Ha? Angel? Alam ko kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng kulungan. Hindi dapat masaya ka dahil dadanasin ko lahat ng hirap dito sa loob. Wala akong planong kasuhan ka. Kahit naman di mo ako kasuhan eh.
Nakukulong pa rin ako dahil sa kasong illegal possession of deadly weapon na isinampa sa akin ng mga pulis. Hindi riyan sa loob ng kulungan nagtatapos ang takbo ng buhay mo, Silas. Darating ang araw na lalaya ka rin. Sana gawin mong makabuluhan ang araw na yon. Ahel, may nakakalat sa'yo. Sino bingot? Yan, oh. Kumusta, Angel? Ba, nakalaya ka na pala, Silas. Oo. At talagang ikaw ang unang-una kong sinadya. Pakiramdam ko kasi, hindi gagaan ang dibdib ko hanggat hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Alam mo, mas magiging masiglang muli natin pagkikitang ito kung hindi na natin pag-uusapan ng nakaraan. Kalimutan na natin ang lahat ng pangit na nangyari sa nakalipas. Ang isa ko pa sanang hihilingin, maaari bang manatili ako rito sa looban? Nakita ko kasi yung pagmamalasakit sa isa't isa ng mga tao rito. Busilak ang kanilang mga puso. Bakit naman hindi? Hayaan mo, sasamahan kita kay Kapitana para maipasok dun sa pabrika ng tela na pinagrekomendahan niya sa akin. Magiging magkasama pa tayo ron kapag nagkataon. Gagawin mo yun para sa akin, Angel? Silas, lahat tayo may puwang sa mundong ito. At kapag natagpuan na natin yun, gawin natin ang nararapat. Hindi lang para sa ating sarili, kundi maging sa mga taong nasa paligid natin. Laging may puwang para sa pagbabago. Sino nga ba ang hindi nagkakamali o hindi nagkakasala? Ang pagtatanim ba ng galit at pag-iisip na makapaghiganti ang solusyon? Samantalang maaari nating piliing maging mapayapa at alisin ang mga hinanakit sa puso. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ate Feli, Kuya Marlon, patawad po. Dahil sa ginawa ko, nailagay ko tuloy kayo sa panganib. Oh, Diyos ko. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Ano ba ang ginawa mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Malaking tulong ang social media. Pinadadali nito ang kalakalan at komunikasyon. Ngunit marami din ang napapahamak dahil dito. Narito po ang naging karanasan ni Vina sa ating dulang sa kanyang panahon. Oo, Karen.
pinadalhan pa nga niya ako ng load para daw lagi kaming magkausap. Aba, galante palang kachat mo. Nakita mo na ba siya? Oo, at ang gwapo niya. Para siyang Phil-Am. Ay, yun nga pala sabi niya sa akin, Phil-Am siya. Pinakita niya sa akin yung picture ng bahay niya. Ang laki at ang ganda ng bahay niya. Uy, maganda talaga kung totoo. Kasi may kaibigan ako sa probinsya noon na ang napangasawa niya, foreigner. Nasa abroad na nga siya ngayon at nakakapagpadala na sa family niya. Wow! Ang galing naman. Sana all. Sana ako rin maging ganun. Sana nga. Pero dahil bagong kakilala mo lang yan, naku, mag-iingat ka pa rin, Vina. Heto ang sweldo mo, Bina. Oh. Ho? Pero Ate Feli, bali lang po ang... In-advance ko na. Para maibigay mo yung kailangan ng mga kapatid mo sa probinsya. Salamat po, Ate Feli. Talaga po kasing kailangan ng kapatid ko ng pera para sa graduation niya. O dalhan mo na rin sila ng delata at chocolate. Ay, Kuya? Hindi naman namin mauubos ang padala ng mga anak namin. Kaysa sa masira, di itulong na namin sa iba. Matutuwa pa ang Diyos sa amin. Maraming salamat po, Ate Feli, Kuya Marlon. Ang bait niyo po talaga. Mabait ka rin naman kasi. At dapat pa, nagtatrabaho ka kahit wala kami. Tiyak po magugustuhan ng mga kapatid ko ang mga ipadadala ninyo. Ay sana lang, pag nagtagumpay na ang mga kapatid mo, hindi nila makalimutan ang mga pagsisikap mo para sa kanila. O siya, sige. Lumakad ka na. Mag-ingat ka, ha? At bumalik ka rin na maaga dito sa Makalawa. Salamat pinayagan ka ni Mang Marlon at Aling Feli na sumamang mamasyal sa akin dito sa park, Pina. Mabait at maunawain sila, Edong. Isa pa, day off ko naman At saka, may sasabihin din ako sa'yo. Ano yun? Sasagutin mo na ako? Pasensya na ha. Pero hindi yun. Ha? Ano yun? Edong, sana iba na lang ang ligawan mo. Pina. Minobyo na kasi ako Si Justin. Justin? Yung kachat mo na may lahing Amerikano? Paano mo nalaman? Nasabi sa akin ni Karen. Babaeng yun talaga? Huwag ka sanang mainis sa kanya. Nagtanong lang kasi kung sino pang ibang manliligaw mo. At nabanggit nga niya yun. At sinagot mo na pala siya. Oo, 1 buwan na kami. Hindi naman sa nakikialam ako, pero hindi mo pa kilala ng lubusan ng lalaking yun. Gwapo at mabait si Justin. Mayaman pa. Sa kanya, makakaahon ako sa hirap. Mapagtatapos ka pa yung mga kapatid ko. Hindi ka nakatitiyak na mangyayari yun, na talagang gagawin niya. Alam mo, sinasabi mo lang yan dahil binasted kita. Bina. Pwede ba? Huwag mo sirain ang pag-asa ko. At kung gusto mong wag akong tuluyang magalit sa'yo, wag mo nang pipintasan pa ang nobyo ko. Ano? Nakikipag-break ka na sa akin, Justin? Pero bakit? Ano bang kasalanan ko? Wala, Vina. Basta naramdaman ko na lang na hindi na kita mahal. Ano? Ganun lang? Sama mo naman. Matapos mo makita pati na kaluluwa ko, iiwan mo na lang ako. Pero, maaari pa namang maging tayo dahil mahal naman kita talaga. Ganun naman pala Bakit iiwan mo ko? O sige, sasabihin ko na sa iyo ang totoo, Vina. Hindi ako mayaman. Kaya gusto ko maginhawang buhay. Pwede naman mangyari yun kung magsisikap tayo. Hindi tayo siguradong matutupad yun. Pero kung gagawin mong sasabihin ko, giginhawa na tayo. Magiging magkasama pa tayo habang buhay.
Anong ibig mong sabihin, Justin? Sabi mo may problema si Vina? Ano yun? Hindi ko alam, Marlon. Kasi hindi naman niya inamin yun nang kausapin ko siya. Pero halata ako sa mga kilos niya. Meron siyang problema. Sa loob ng 5 taong panilbihan ni Vina sa atin, naging tapat siya. Lahat ng problema niya, sinasabi niya. Bakit ngayon ganito siya? Kaya nga nagtataka rin ako. Hindi kaya dahil kay Edong? Baka nagkagalit sila. Hindi niya nobyo si Edong. Ang sabi nga niya, binasa niya yun. Kung ganon, ano problema niya? Ano? Yun ang gusto ni Justin? Oo, Karen. At gusto niya sa makalawa na namin gawin. Ang sama pala talaga ng taong yun. Ay, tama kami ni Edong nang sabihin namin na mag-iingat ka sa kanya. Naguguluhan ako. Ha? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naku, huwag kang maguluhan. Kung ano yung tama, yun yung sundin mo. At hindi ang walang hiyang yun. Sabi ko nga sa kanya ayoko eh. Pero nagbanta siya. Anong nagbanta? Ikakalat daw niya yung mga hubad kong picture. Ha? Pag hindi ko sinunod yung gusto niya. Naman, dapat hindi ka nagbibigay ng nude photo. Lalo na, hindi mo naman siya asawa. Mali nga ako eh. Ay, sus. Nabola niya ako sa mga pangako niya. Pati na sa 2 beses na pagpapadala niya sa akin ng load. Oh. Ngayon, parang napasubo na ako dito. Mukhang napakahalaga na sasabihin mo, Vina. Sobra kang seryoso. Oo nga. Tsaka parang naiiyak ka pa. Ano ba yun? Ate Feli, Kuya Marlon, patawad po. Dahil sa ginawa ko, nailagay ko tuloy kayo sa panganib. Oh, Diyos ko, ano ba? Bakit ka nagsalita ng ganyan? Ano ba ang ginawa mo? Ang tagal mo namang dumating, Vina. Akala ko hindi mo na ako sisiputin dito sa motel. Kaya ilang beses kitang tinext. Hindi pwedeng hindi ako sumipot. Dahil binabantaan mo ko na ikakalat mo yung mga hubad ko larawan. Pati yung mga pinagawa mo sa akin sa internet. Buti naman naalala mo. Talagang kung hindi ka pa dumating, gagawin ko ng banta ko. Walang iya ka. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa'yo. Tama na nga yan, drama yan. Mahal mo naman ako, di ba? Kaya dapat, sundin mong gusto ko. Hindi na kita mahal. Nawala ng pagmamahal ko sa'yo dahil sa sama ng pagkatao mo. Wala na akong pakialam kung ayaw mo na sa akin. Basta ang importante, ginawa mo ang iniutos ko. O ano? Asan ang pera at alahas ng mga amo mo na ipinakuha ko? Bigay mo na sa akin. Wala akong ibibigay sa'yo. Hayop ka! Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Hindi ko ginawa ang utos mo. At huwag kang magkakamaling saktan ako. Kasama ko ngayon ang mga pulis na huhuli sa'yo! Ngayong nakakulong na ang Justin na yon, wala ka ng katatakutan pa, Vina. Salamat na lang hindi mo siya sinunod. Hindi po kaya ng budhi ko ang gusto niya, ate. Kaya nagtapat po ako sa inyo. Patawad po.
Sana po, huwag niyo akong palisin dito. Sino naman ang nagsabing gagawin namin yan? Kuya Marlon, Gusto namin ang trabaho mo, ang ugali mo, at ang pagiging matapat mo. Kaya mananatili ka dito sa amin. maraming salamat po, Ate Feli. Kuya Marlon. At hindi lang yon. Pag-aaralin ka rin namin ng vocational course. Oo. Upang sa gano'n, magkaroon ka rin ng isang magandang kinabukasan. Ang bait talaga ng mga amo mo, Vina. Tama ka, Karen. Kaya nga lalo kong pinagbubuti ang trabaho ko sa kanila. Mapalad din naman sila sa'yo dahil masipag at tapat ka. Salamat sa papuri, Edong. At salamat din dahil hindi ka nagalit sa akin. Nagsabi ka lang naman ng totoo. Ano nga palang meron? At inimbita mo kami dito sa inyo. Gusto ko kasing mag-celebrate tayo. Bakit? Sa abroad na ako magtatrabaho at bukas nang alis ko. Ha? Talaga? Ang galing naman. Gusto kong mas makaipon ng Bina at maiayos ang buhay ko habang binata pa ako. Tama yan. Sana kapag nasa abroad na ako, mamiss mo ako at matuklasan mo na mahal mo rin ako. Ha? Tingnan natin. Pero sa ngayon, aabutin ko muna ang mga pangarap ko. Tuparin ang pangarap sa malinis na paraan upang maiwasan ang mapait na kabiguan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz at Maynard Nandicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Butiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nasusukat rin ba ang busilak na puso ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang katapatan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Carlos sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit ba parang kanina mo pa ako pinagdadabugan, Rosie? Halos ibaw-libag mo na sa harapan ko yung mga pinggan hawak mo, ha? Yun nga kasing 200,000 pisong napulot mo. Pero maliwanag na. Hinalap mo pa yung may-ari, isinuli mo pa. Pagkatapos binigyan ka lang ng 500 piso pang merienda, kuno. Hanggang ngayon pala, issue pa rin sa'yo yung perang yun. Kung hindi mo nga kasi sinuli yung pera, sana mapapahinga muna ako sa pagre-repack ng uling. Ay, syempre, bibigang alwan ko naman ang sarili ko. Puro kasi ganyan ang iniisip mo. Kung bakit hindi ka makontento kung ano meron tayo. Ay, hindi naman milyon ang hinahangad kong mahawakan, Carlos. Kahit 100,000 lang, ayos na sa akin yun. Magbuhay rin na naman lang ako kahit isang araw. Kaya nga sa susunod na makapulot ka ng pera, ha? Pwede ba? Huwag ka naman tanga.
Nasaan na si Carlos? Bakit hindi mo kasama? Ay, nandun sa kanila. Narinig ko nagtatalo na naman sila ni Rosie tungkol sa napulot niyang pera. Kaya yun, sinidyosan ko na lang na sumunod sa atin sa labasan. Tatangan-tanga kasi. Sukat, hanapin pa yung may-ari ng pera at isuli. Mambira. Hayaan na nga natin ang taong yun sa ginawa niyang desisyon. Oy, ang tanong, ano ba yung mahalagang bagay na sasabihin mo kapo sa aming dalawa? Mamaya na. Kapag kumpleto na tayong tatlo. Basta't i-text mo si Carlos na sumunod ka mo sa lumang bodega ng mga goma. Ay, Anak? Bakit? ang sakit-sakit po ng ulo ko. Tsaka, giniginaw po ako. Ha? Patingin. Oh, Diyos ko! Ang init-init ng buong mong katawan! Ay, naku, ano bang gagawin ko? Isang gamot sa lagnat, wala tayo dito. Wala pa rin kasi kung benta sa uling eh. Ang tatay mo naman palagi walang pera. Kaya ayun, lumarga na doon sa mga barkada. Taga, Diego. Ba't may dala kang baril? Saan galing ang mga yan? Oo nga, Rico. Ako man nabigla rin sa mga baril na yan na ibinugan mo sa amin. Hiniram ko mga yan sa kaibigan kong hold-upper na taga-dulo. Bakit nga? Saan mo gagamitin ang mga baril na yan? Mang-aakyat bahay tayo. Nahihibang ka na ba? Wala sa bokabularyo natin ang mang-akyat bahay. Unang subo ko lang ito, pero pag nagtagumpay tayo, susunod-sunurin na natin ang panlilimas sa mga gamit ng mga taga-subdivision. At ang unang target natin, yung malaking bahay na pag-aari ng engineer na nirenovate natin. Ako, ang daming CCTV camera sa bahay na yun, ha? Pwede ba? Ayokong marinig ang mga komento niyong negatibo, ha? Natural, paplanuin muna natin lahat ng mga gagawin natin. Kaya ihanda niyo mga loob niyo. Oh, bakit nakatalungko ka rin sa tabi ng anak mo? Carlos, hindi nawawala ang lagnat ni Lily. Nag-aalala na ako. Hindi kaya lagnat laki lang yan? Hindi natin pwedeng basta nalang hulaan ang kalagayan ng anak mo. Kailangan dalhin na natin siya sa ospital. Paano nga, Rosie? Wala tayong kapera-pera. Kasi nga, ikaw at ang katangahan mo. Kung di mo sinuli yung pera na pulot mo, di sana may pampa-hospital tayo sa anak mo ngayon. Ayang ka na naman, Rosie eh. Hindi na ba matatapos ang paghihimutok mo tungkol sa perang yun? Talagang hindi. Ayun sana ang solusyon sa problema natin ngayon. Ano? Hindi mo pa rin makontak si Carlos? Hanggang ngayon, out of coverage area pa rin yung cellphone niya, eh. Bakit kasi hindi mo pa dinaanan sa kanila? Sa labasan nga kasi ko galing. Tinalaw ko yung nanay ko sa bahay niya, Ano ang teting naman tao yun, oo. Alam naman niyang ngayong gabi natin paplansyahin ang plano natin sa pagpasok sa bahay ng engineer na yon. Ha? Kasi nga, mamayang hating gabi na natin isasagawa ang pagnanakaw. Agad-agad? Ngayong araw rin na ito, Diego? Mabilisan lang kasi itong lakad natin, Rudy. Kaya kailangan, mabibilis din ang mga kilos natin. Ilang minuto lang ang dapat nating itagal sa loob ng bahay. Uy, paano nga yan? Wala pa si Carlos. Paano kung nagbago ang isip niya? Kaya hanggang ngayon, hindi pa sumisipot. Pwede maganda. Dalawa na lang tayong maghahati sa mga kulimbat natin. Ha? Inip na talaga akong makuha yung nakita kong mga alahas at bungkos sa mga perang papel sa kwarto ng engineer na yon, Rudy.
Ay, Diyos ko. Carlos, Carlos, si Lily. Kinukumpulsyon. Kailangan itakbo na natin sa ospital. O, sige. Pahingin ko mo ito pambalot sa kanya. Bubuhatin ko na siya. Tumakbo ka na sa labas. Tumawag ka ng tricycle. Bilisan mo! Teka, parang natatandaan kita. Ikaw yung nagsoli sa akin ng 200,000 pesos na napulot mo, hindi ba? Opo. Natatandaan ko rin po kayo. Bakit nandito ka sa ospital? Asawa mo ba yung kasama mo? Opo. Asawa ko po. Nasa emergency room po kasi ang anak namin. Pero sabi ng nurse, maghintay na lang daw po muna kami rito sa labas. Sila na raw po ang bahala sa bata. Bawal daw po kasi ang tao sa loob eh. Maliban sa kanila, tatawagin na lang kami kapag kailangan. Pediatrician ako sa hospital na to sa infectious diseases. Oo. Bigyan niyo sa akin ang pangalan ng anak niyo. Ako na ang bahala sa kanya sa emergency room. Lily Santos po yung pangalan ng anak namin, Doktora. Ilang araw na pong hindi nawawala ang lagnat eh. Tapos kanina, kinumbulsyon na po siya, kaya isinugod na namin dito sa ospital. Sige. Basta wag kayong alis dito, ha? Babalikan ko kayo. Opo, Doktora. Opo. Hoy! Mga magnanakaw kayo ah! Meron pa lang. May kwartya pala rito sa likuran ng bahay. Nakita tayo. Puputukan mo! Lumabas sa laboratory test na may urinary tract infection ng anak nyo. Umabot na rin sa kanyang kidney ang infection. Kaya kinakailangan niya mga resetang ito ng antibiotics. Doktora, tatapatin ko na po kayo. Wala ho kaming kapera-pera ng asawa ko. Opo, naglakas loob lang nga po talaga kami nadalhin siya dito sa ospital dahil gusto po namin siya magamot. Teka, sandali Eto. Eto yung sobre ng 200,000 pesos na ibinalik mo sa akin. Diyan mo kunin yung ipambibili mo ng mga gamot sa pharmacy nitong ospital. Gamitin nyo ang perang yan sa iba pa magiging gastusin nyo. Samantalang ginagamot ang anak nyo rito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa mga sandaling ito, Doktora. Pero maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Carlos, sabi ni Doktora nung sumilip ako kanina sa emergency room, nailipat na si Lily sa isang kwarto. Kaya pwede na nating puntahan ang ating anak sa kwartong yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Mula sa pagkakapulot ko sa sobrang ito, na may lamang malaking halaga ng pera, Rosie. Hindi ko inakalang babalik pala uli sa akin ang sobrang ito. Ako man. Pero aminado ako. Nakukonsensya rin ako sa sobra kong paghahangad sa pera na yan. Kaya patawarin mo ko sa naging asal ko. Ano, pare? Kumusta na si Diego? Nasa isang public hospital. Minabantayan pa rin ng mga pulis samantalang ginagamot ang tama niya ng baril sa dibdib. Siyempre, dito rin sa kulungan ang bagsak niya kapag lumabas na siya roon. Ang totoo,
Kinalulungkot ko rin ang nangyaring ito sa inyo ni Diego. Mabuti na nga rin na hindi kita nakontak ng gabing yon. Ako nagsisisi ako kung bakit sumama ba ako kay Diego Akalain mo, dispalinghado pala yung mga balon na pinahiram sa kanya. Wala pumutok, kahit isa. Kaya kami pinutukan ng gwardya. Malas nga lang niya, tinamaan siya ng bala. O paano? Sinilip lang talaga kita rito para malaman ang kalagayan mo. Pupunta rin kasi ako sa ospital Baka ngayong araw lumabas si Lily. Siya nga pala. Eto ang 1,000. Uy! Kunin mo. Para may panggastos ka rito. Naku, salamat, Carlos. Salamat, Malaking tulong itong iniabot mo sa akin. Salamat ulit. Ingat ka, Lobat na lobat ang cellphone ko ng gabing yun na tumatawag si Roddy. At isa lang ang napatunayan ko sa sunod-sunod na pangyayaring yun sa buhay namin ni Rosie. Na totoong kumikilos sa mga kamay ng Diyos. Itinuro niya sa amin ang taong tunay na tutulong sa amin sa pagkatao ni Dr. Cruz. At ako, iniligtas niya ako sa isang tiyak na kapahamakan. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay. Kasing kahulugan din ng katapatan ng kagandahang loob upang maisakatuparan ang mabuting pakay ng puso. At lahat ng itinakdang biyaya at pagpupuri ay aanihin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang isang magulang ay dapat na may malawak na pangunawa at pananaw sa buhay. Ngunit paano kung ito ay hindi niya taglay? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Zoraida sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, halina kayo ni Kuya. Kain na tayo. Pagsaluhan natin itong dala kong mga pagkain. Ano bang ulam yung dala mo, Munggo at saka pritong isda. Galing ito sa paborito naming karinderya ni Martin. Masarap po kasi sila magluto doon. Zoraida, kayo ba ni Martin may relasyon na? Balita dito sa lugar natin na madalas ng pamamasyal Oo, Kuya, 3 buwan na. Ay, anak, may asawa si Martin. Uy, 2 taon naman silang hiwalay na nung kanyang asawa, Nay. Paano kung magkabalikan sila? Di masasaktan ka na naman. Tulad ng nangyari sa'yo sa ama ni Regine. Iba naman yung ama ni Regine. Talagang pinagtaguan niya ako at hindi pinakasalan. Si Martin, iba rin. Nangako siya sa akin, pag-aaralin niya si Regine kapag nagsama na kami. Ang hirap sa'yo, ang dali mong mabola. Kung yun nga ang binata na ama ni Regine, hindi natupad ang pangako sa'yo.
Eh di lalo na si Martin na may asawa. Kuya naman, oh. May katwiran ng kuya mo, anak. Mag-isip ka naman sana para hindi ka na muling madapa pa. Oh, nandito na tayo sa park. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Martin? Sige na, sabihin mo na't naiinip na ako. Huwag ka sana magagalit sa akin, ha? Ano ba yun? Bakit nahihirapan ka magsalita? Sasabihin mo ba magsama na tayo? O ipayag ako. Ikaw lang naman hinihintay ko eh. Hindi yun, Zulaida. Hindi. O ano? Nung makalawa, nagkita kami. At muling nagkaunawaan ng aking asawa. Ano? Nagkabalikan kayo? Eh, paano ako? Zulaida, pasensya ka na. Pero, noon pa lamang lang ligawan kita. Alam mo lang, hiwalay ako sa asawa. Pero ngayon, nagkabalikan na kami. O kaya ngayon, bibalik mo na ako? Ganon? Zulaida, Akala ko ba naman magsasama na tayo? Sabi mo pa nga sa akin, pag-aaralin mo si Regine. kalimutan mo lang lahat yan. Pati ang mga sandaling pinagsamahan natin, kalilimutan ko na lang din, ganon? Ang sama mo? Ang sama mo, ginawa mo lang akong libangan? Para usan? Zulaida, Sayang lang ang panahon at pagmamahal na inukol ko sa'yo. Sayang! Heto na ang merienda natin, babe. Salamat, babe. Hindi ko nakikita si Aling Zoraida. Wala ba siya? Si Lola Doray lang ang narito eh. May overtime kasi si Inay sa garments. Buti na lang. Payag ang nanay mo na makapag-boyfriend ka. Kahit 17 ka pa lang. Kaya walang problema kahit madalas ako rito. Si Lola, tutol. Kasi bata pa raw ako at katatapos lang ng high school. Pero si Inay okay lang sa kanya ang relasyon natin. Kasi may nobyo din siya eh. Si Mang Martin. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Sige po, Inay. Ano Gusto po ko, yun? magsabi ka sa akin ng totoo. Inay? May nangyayari na ba sa inyo ni Edwin? Po. Yung totoo, anak. Opo. Ilang beses na po. Ay, Diyos ko. O kung ganun, dapat ka na niyang panagutan. Nay, hindi naman po ako buntis eh. Eh, siya ang unang nakagalaw sa'yo. At sapat yun, para panagutan ka niya. Hindi pa po kami ready na pakasal. Ano? 17 pa lang po ko. Si Edwin naman, kahit 22 na, wala pang matatag na trabaho. Extra lang siya sa pinapasada niyang jeep. O, di ba kisamahan ka niya? Magsama kayo. Ano po? May nakita kong bahay na paupuhan. Malayo dito. Pero, mura lang doon. O, doon kayo lilipat, ha? At doon na rin kayo magsama. Sabihin mo kay Edwin yan, kung talagang mahal ka niya at ibig panagutan, pakikisamahan ka niya. Ano ka ba naman, Zoraida? Bakit mo pinayagan mag-live-in ang iyong anak at si Edwin? Napakabata pa ng pamangkin ko. May ako nagulat sa ginawa mo, anak.
Pati na rin sa pag-alis mo din sa lugar natin. Mabuti na rin yung ginawa ko, Nay. Kuya, para hindi na sila kung saan-saan pa nagde-date. Tsaka isa pa, gusto ko rin makalimutan si Martin. Kaya umalis na kami doon sa lugar na yun. At idilamay mo pa ang anak mo sa maling pagpapasya mo. Hindi ka na talaga natuto, Zoraida. Huwag sana mapahamak ang iyong anak dahil dyan sa ginawa mo. Kumusta na apo ko, anak? Ay, ayun o. Naisilang niya na yung pangalawa nilang anak ni Edwin. At Jack, arami ka na namang utang dahil cesarean siya. Ganun na nga. Umiiyak ka. Hirap na kasi ako, Nay. Hindi na ako makaahon sa mga utang. Hindi naman kasi makayang itaguin na mag-isa ni Edwin ang pamilya niya. Ito ang sinasabi namin sa iyo ng kuya mo. Hindi ka dapat naging pabigla-bigla sa pagpapasya. Nagsisisi na nga ako sa ginawa ko. Dahil doon na hindi na nakapagkuleyo si Regine. Eh, wala na. Nandyan na yan eh. Nangyari na eh. Eh, paano ko pa maitutuwid ang pagkakamali ko? Ay, anak. Ang gusto ko sana ngayon, matulungan silang makabangon. Lalo na ngayon na may mga apo na ako sa kanila. Hindi lang sila ang dapat makabangon, anak. Maging ikaw. Paano? Paano ko gagawin lahat yun? Nay. Nagpadala na pala ng pera si Nanay Zoraida. Oo, Edwin. Unang sahod niya ito sa ibang bansa. Bili niya, mag-ipon ako para makabili raw ng bahay at lupa. Makapagpatayo ng tindahan para pagkakitaan ko. At tricycle naman upang maging hanap buhay mo. Ang bait talaga ng nanay mo. Nahiya ako. Dahil hanggang ngayon, hindi ko kayo kayang itaguyod ng mga anak natin. Kaya nga tinutulungan tayo ni Inay na magkaroon ng magandang kinabukasan, pati na ang mga anak natin. Oo, kaya huwag natin sayangin ang paghihirap ng nanay mo sa ibang bansa. Huwag natin siyang bikuin. Nay, Nay, David, mabuti napasyal ka. Ay talagang pupunta ako sa inyo mamaya eh. bakit po? Ay, alika, pasok ka muna, pasok. Para hindi tayo dito sa pinto nagkukwentuhan. Oh, may groceries kayo, ha? Hindi akin yan. Naitabi ko na yun sa akin. Para sa iyo yan. Sa akin? May package ang kapatid mo kina Regine. Dinala ng pamangkin mo. Yung pinabibigay sa atin ni Zoraida. Hindi tayo nakakalimutan ng kapatid ko, ha? Ay, tama ka. Alam mo ha, pagkausap ko siya sa cellphone, lagi siya nagpapasalamat sa iyo. Dahil daw sa pagtulong mo, para siya makapagtrabaho sa ibang bansa. Eh, kahit namang galit ako sa maling pasya niya, hangad ko pa rin na maituwid niya yun. Dahil kapatid ko siya at mahal ko. Talaga, anak? Opo, Nay. Naipaayos na po namin ni Edwin. At ang cute ng bahay natin. Nakapagbukas na rin po kami ng tindahan at bigasan. Ito po ang inaasikaso namin ni Edwin ngayon. Oy, salamat naman. Nasisinop niyo ang perang pinapadala ko. Eh, syempre naman po. Ayaw namin masayang ang paghihirap niyo, Nay. Ang pag-iipunan naman namin ay ang tricycle na bibilhin natin. Ay, sige, sige. Sige, anak, gawin niyo. At patuloy ko kayong susuportahan. Oh, bakit kayo umiiyak, Nay? Wala, masaya lang ako.
Dahil nakikita ko na sulit ang paghihirap ko dito. Inay! Kuya David! Ay, Zoraida! Anak! Dorada, salamat at narito ka na uli sa bansa natin. Oo nga, kuya. Makikita mo na rin ang ating mga apo kay Regine at Edwin. Malalaki na sila. Sabik na nga akong mayakap sila, inay. At lalo kang matutuwa dahil malago na ang kabuhayang ipinundar mo. Kaya nga, ipakakasal ko na sina Regine at Edwin ngayon upang lubusan ng maituwid ang aming mga pagkakamali. Ang taong marunong magsikap at magtuwid sa pagkakamali ay tinutulungan ng Diyos. Binibigyan ng matamis na tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Boyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.